So, hello guys, what's up? It's me again, Alicia nyo, at nagbabalik ulit para sa ating panibagong video. So, mga minamahal, sumagot po si PBBM dito nga po sa tirada at banat na ginagawa ni Vice President Sara Duterte. So, sinagot ni President Bongbong Marcos yung tirada ni Sara na nawawalan na daw po ng pag-asa ang mamamayang Pilipino, ang bansang Pilipinas. Inilarawan pa nga ni Vice Presidente, mga minamahal, na ang Pilipinas daw po ay dumpster. Alam nyo kung ano yung nakakatawa dito? Literal na bulag, no? Si Vice President Sara Duterte, wala talaga siyang makitang maganda na ginagawa ng administrasyon. Puro nega. Sa tingin ko, mga minamahal, puro negativity lamang po ang kanyang pinapakalat. Pero yung ginagawang mabuti ng ating presidente, hindi. Wala. Tameme, tahimik. Pag may failure, nag-iingay. Pag mayroong success, tahimik. 'Di ba? So ngayon, sumagot ang Malacanang. Okay, basahin natin to ha. Ito yung sagot ni Undersecretary Yusek Claire Castro. Hindi ba siya yung nawawala sa Pilipinas? Ay totoo nga naman, mga minamahal. 'Di ba? Ang lakas ng loob mong magsabi na nawawalan ng pag-asa ang bansang Pilipinas na in the first place, wala ka naman sa Pilipinas. Nandun ka, pinagsisilbihan mo ang isang tao versus sa napakadaming mamamayang Pilipino. Diba? Okay, bumanat ang palasyo sa mga naging pahayag ni Vice President Sara Duterte na napapunta na daw po ang Pilipinas sa dumpster dahil nawawala na umano ng pag-asa ang mga Pilipino. Nawawala ng pag-asa ang mga Pilipino dahil sa ginagawa ninyo, sa pagnanakaw ninyo sa kaban ng bayan. Diba, sa pambababoy ninyo sa ating konstitusyon at sa ating batas, doon nawawalan ng pag-asa ang mamamayang Pilipino, nawawalan ng hustisya dahil sa ginagawa ninyo. Yun yung totoo. Alright. Ayon kay Palace Press Officer Yusek Claire Castro, maaring nasabi ito ng Vice Presidente dahil hindi niya nakikita ang mga ginagawang proyekto at programa ng pamahalaan para sa taong bayan, which is totoo. Exactly. Kasi puro negativity, mga minamahal, ang napapasok sa utak ni Vice President Sara Duterte. Puro pambabatikos, puro kamalian, puro pang-aatake. Kasi yun yung naratibo nila. Palabasin na bagsak na yung gobyerno, palabasin na hindi effective na leader itong si President Bongbong Marcos. Ano yung gusto mo? Ikaw yung maging presidente ng bansang Pilipinas? Parang ang meron kang narcissistic personality disorder. Diba? O, talagang nagbubulag-bulagan siya kapag hindi po niya inalam kung ano ang naging trabaho at magiging trabaho ng administrasyon sa pangunguna ni President Bongbong Marcos. Okay, ito yung paglalarawan ni Atty. Claire. Hindi ba mas magiging mapuna? Hindi ba mas magiging mapupunta tayo sa dumpster kung ang maging pangulo natin o maging leader natin ay mga katulad ni VP Sara? Mas inuuna pang magpunta sa abroad at magsilbi sa isang tao. Although tatay niya po yun. Pero marami pa rin Pilipino ang umaasa sa kanya bilang vice-presidente ng bansang Pilipinas. Totoo, mga minamahal. Presidente ng bansang Pilipinas, itong si Vice President Sara Duterte, at hindi po siya alagain, hindi po siya katulong ng kanyang ama. Dapat sana i-fulfill ni Vice President Sara Duterte yung responsibility niya bilang vice-presidente ng bansang Pilipinas. Kasi imagine ha, okay, tatay mo yan. Wala namang masamang pagsilbihan mo, pero meron kang obligation. 'Di ba? Sa Pilipinas, ano yung obligation mo? Magtrabaho para sa napakaraming mamamayang Pilipino, and yet instead na magtrabaho ka, puro pamumuna ang ginagawa mo sa presidente, hindi mo tinutulungan. Which is, tama bang pag-uugali yun, mga minamahal, ng isang vice-presidente ng bansang Pilipinas? Ako po ay nagtatanong lamang. Diba kasi mas nangingibabaw yung puro puna na ginagawa ni Vice President Sara Duterte kaysa tulungan ang administrasyon sa ginagawang kabutihan nito. Diba? Paano uunlad ang bansang Pilipinas kung yung mismong vice-presidente natin ay hindi po nakikipag-cooperate? Hindi nakikipag-cooperate para sa mga proyekto na ginagawa ng Pangulo. Okay. Gusto nyo, mga minamahal, ng transparent? Ha? Gusto niyo ng transparent? Okay, basahin natin ha. Ito yung mga nagawa ni Pangulong Bongbong Marcos mula 2022 hanggang 2025. Yan. Ang dami niya, no? Makikita ninyo. Sobrang dami.
sana bago po muna si Vice President Sara Duterte, tiningnan niya muna. Yan o, makikita ninyo. Oh, basahin ko sa inyo mga minamahal ha. Number 1, President Bongbong Marcos extend libreng sakay until December 31, 2022. Pangalawa, SIM Card Registration Act of 2022. Oh, number 3, EO. Number 6, for recognizing the Inter-Cabinet Body of BARM. Mga minamahal, siya din po yung yung nagbayad ng utang ng mga farmers. Kung matatandaan din ninyo, I hope na mabanggit dito. Number 4, Marcos Lunch Kadiwa ng Pangulo of 2022. Number 5, Mutual Defense Treaty of the Philippines and USA. Number 6, Marcos Lunch Pambansang Pabahay for OFWs. Number 7, Marcos Lunch Pambansang Pabahay in the place such as Panganiban Drive, Naga City, Quezon City, Metro Manila, San Fernando, Molino Bacoor, San Jose, Barangay Alergia, Cebu, Bacolod City, Malabon City, etc. Sobrang dami pa. O, number 8, Maritime Zone Act of 2024, protecting the rights of the Philippines versus the aggression of China. And madami pa mga minamahal kasi umabot to ng ang dami sobra 100 plus. Mga minamahal, sobra 100 plus. Hindi ko na siya kayang isa-isahin sa inyo kasi sabi ko nga po, yung content natin is good for 8 to 10 minutes. So, sobrang daming ginawa ng presidente and still unrecognizable pa din ba ito sa ating vice-presidente? Napakabulag mo naman kung ganun. Kung puro na lang kamalian ang nakikita mo sa ating gobyerno and every success, hindi niya man lang maibalita. Di ba mas nakakahiya yung ganun? Di ba? Na gumagawa ng way ang ating presidente para tulungan na mamamayang Pilipino and still you are quiet. You are silent sa mga achievement ng ating presidente and mas pinapakalat mo yung hatred, diba? Yung fake news sa ating mga kababayang Pilipino. Hindi deserve ng presidente na tratuhin mo ng ganun. Kaya kung ano yung nangyayari sa iyo ngayon, deserve mo yan kasi binababoy mo ang Pangulo, kaya binababoy ka din ng mamamayang Pilipino. Diba? What comes around goes around. Tama ba? Yung karma is a bitch. Bumabalik yan. Kapag hindi maganda yung ginawa mo sa kapwa mo, yan din yung babalik sa'yo. So, ang tanong, ikaw, bilang vice-presidente ng bansang Pilipinas, ano yung nagawa mong kaunlaran sa mamamayang Pilipino? Ano yung naitulong mo sa mamamayang Pilipino? Maliban sa paglaki ng confidential funds mo, maliban sa pagtitreat na ginagawa mo sa ating presidente, unlawful act na ginagawa mo, maliban sa pagpapahirap mo sa bansang Pilipinas, meron ka bang naiambag na mabuti para mapaunlad ang ating kababayang Pilipino? Matulungan ng presidente sa ginagawa niya, kabutihan sa ginagawa niyang aksyon para po sa ating napakaraming Pilipino nang sa gayon maiahon ang bansang Pilipinas sa napakalubok na iniwan ng ama mo? Dahil sobrang daming utang na iniwan ni former President Duterte. Lumobo lamang po mga minamahal ng humigit kumulang 15 trillion pesos. Yung utang ng bansang Pilipinas na iniwan ng ama mo. Na ngayon ay ginagawa ng paraan at solusyon ng ating presidente. Kaya nagmahal ang bilihin dahil sa ama mo. Dahil sa pangungutang na ginagawa ng ama mo. Diba? Kaya tayo binubulid dahil din sa ama mo. Na instead sana, kinocall out mo yung ginagawang aggression ng China. Bakit tahimik ka pa? And you think na kapag ikaw yung maupong presidente, uunlad ang mamamayang Pilipino? Really? Vice President Sara Duterte? Hibang ka ba? Diba? Nangangarap ka ba? Na kapag ikaw yung maging presidente ng Pilipinas, sobra pa sa sobra yung kaunlaran na mangyayari? Halos generics lang din naman. Recycle and nire-reuse mo lang yung plataforma ng ama mo. Diba? Pares nga kayong sinungaling Tapos still nangangarap ka na pag ikaw yung maupo, mauunlad, magiging maunlad ang bansang Pilipinas, naupo na nga yung ama mo, wala ngang nangyari. Yung build, scam. Mga minamahal, tingnan yung tulay. Diba? Na ginastusan ng napakalaki ng gobyerno. Nasira. Bakit? Kasi kinurap yung pondo. Oh. See? Tapos ang kapal ng mukha ng ating vice-presidente para sabihin na nasa dumpster na yung bansang Pilipinas.
Nawawalan ng pag-asa ang mamamayang Pilipino. Nawawalan ng pag-asa dahil sa ginagawa ninyo. Yun yung totoo. Alright. Nakaka-bad trip. Sa totoo lang mga minamahal, nakaka-bad trip kung sinabi ni Vice President Sara Duterte. And I don't know why many Filipinos is still nabubudol pa din sa mga salita ng ating Vice Presidente. Alright, mga minamahal, yun po. Anyway, it's me again, Alicia Nyo, at nagbabalik ulit para sa ating panibagong video. Maraming salamat, mga minamahal.